ang seryales. Ang pagpasok ng lingkod ng dambana ng sininuan, natangan ang seryales. Ating Panginoon Jesus. Tunghayan natin ngayon ang mga apostol ng ating Panginoon na sumunod sa Kanya at naging saksi sa Kanyang pangangalakad dito sa mundo. San Pedro Apostol, sa pangangalaga ng angkan ng Silvina at Beto Reyes. Si San Pedro, isa sa mga patron ng ating bayan, ang pinagkulalang una at pinuno ng labing-dalawang alagad ni Kristo. Kabilang siya sa tatlong alagad na higit na malapit sa Panginoon. Tumulong siya ng parang kanyang minato sa halong ng Getsema habang nangyari si Jesus. Ang simbolo niya ay manok dahil ito ang naging bigla na itinatuan niya si Jesus ng 3 beses. San Pedro Apostol, Andres Apostol, sa pangangalaga ng pamilya ay Mendoza. Si San Andres ang kapatid ni San Pedro, isang alagad din ni Kristo na dating mangisla sa lawa ng Galileo. Pinapalagay na nag-alay siya ng buhay para kay Kristo sa pamamagitan ng pagpapako sa isang krus ni Jesus Christ. San Pedro Apostol, San Felipe Apostol, sa pangangalaga ng Panginoon at Panginoon. Si San Felipe, isa sa mga parang ng Panginoon, ang Panginoon ng Kristo. Isa kasama sa Diyos. Simbolo na ang pinata, dahil siya ang Panginoon ng Kristo, kung saan po ng tinapay na ipapakain sa libo-libong tao. Nagkain silang lahat ng Panginoon sa pamamagitan ng himala ng pagpaparami ng tinapay. San Felipe Apostol, ipanalangin mo kami. San Bartolome Apostol, sa pangangalaga ng pamilya tibay palya. Si San Bartolome ay isa sa 12 apostol na tinawag sa isang natatanging paraan ng Kristo. Tinatawag mo siyang sinasabi. Simbolo na ang pagpit o isang maliit na likat sapagkat pinapalagay na siya ang nag-alay ng buhay para kay Kristo sa pamamagitan ng pagkaramdaman ng kanyang balat sa katawan. San Bartolome Apostol, Ipanalangin mo kami.
Santo Tomas Apostol, sa pangangalaga ng Ginang Tintin, Acero at Pamilya. Si Santo Tomas ang alagad na hindi agad naniniwala at pati ang uling pagkabuhay ng Panginoon ay kanyang pinag-alinlangan. Ngunit siya ay sumampalataya din sa tulong at akay ng Panginoon. Tularan natin ang kanyang pagpapahayag ng pananampalataya kay Kristo. Santo Tomas Apostol, San Mateo Evangelista ng Apostol, sa pangangalaga ng pamilya Valeroso Arellano. Si San Mateo ang alagad na dating makasalanan, isang manunibig ng buwis. Inakay siya ni Kristo magbalik loob at magbagong buhay. At sa kalaunan, siya ay naging ebanghelista. Siya ang nagsulat ng unang ebanghelyo na nasa bagong tipan ng Biblia. Ang simbolo niya ay isang anghel. San Mateo Evangelista, San Santiago Menor Apostol, sa pangangalaga ng pamilya Camara Peñapol. Si San Santiago Bata ay anak ni Alfeo at ni Maria Cleote at isa sa 12 apostol ni Kristo. Siya ang nagsulat ng isang sulat o epistola sa bagong tipan, ang sulat ni Apostol Santiago. Nanghina din siya tulad ng ibang mga alagad noong si Jesus ay nagpapakasakit na para sa kaligtasan ng sanlibutan. San Santiago Menor Apostol, ipanalangin mo. San Judas Tadeo Apostol, sa pangangalaga ni Inang Gloria Kahulugan at Pamilya. Si San Judas Tadeo ay ang alagad ni Kristo na kamag-anak ng Panginoon. Siya ang sumulat ng isa sa mga sulat sa bagong tipan ng banal na kasulatan, ang sulat ni San Judas. Naghina din siya tulad ng ibang mga alagad noong si Jesus ay dapatin ng mga Hudyo. San Judas Apostol, ipanalangin mo. San Simon Tadeo Apostol, sa pangangalaga ng Augusto Pablo at Pamilya. Si San Simon Tadeo ay isa rin sa 12 apostol ni Kristo at sinasabi ng Ebanghelyo na siya ay kabilang sa mga Salopes, ang hindi nakulusang ng kapayang ng Biblia. Nanghina din siya ng sa Kristo at nagagawa tulad ng ibang alagad. Ngunit siya ang nagpapagdoon ng sa Kristo ay nalulad ng Panginoon. San Simon Tadeo Apostol, Panalangin mo. ikalawang bahagi, ang mga misteryo ng Panginoon Jesus. Tunghayan natin ngayon ang mga rekto na nagpapamulat at nagpapakita ng mga misteryo sa buhay ng ating Panginoon Hesus Kristo. Nagaspalina ang pagpapakalam ni Jesus kay Maria sa pangangalaga ng pamilya at buong pasyente. Ang
malungkot na tagpuan ito ay ang pagkatapat ni Jesus sa nabuong niya na gumapana ang sarili ng kanyang pagkubos sa sangkakatahan sa pamamagitan ng mga pagkakasabi ng kanyang pagkakasabi. Lubhang nilungkot at pangalaman ang mga nagawin ng Maria na muli nagawin siyang taon at tumakamita sa kaluluwa ng Diyos. Tulaan natin ang kapagalan ng mga nagawin. Kristo Kristo na puno sa akin ang mga nagawin ng mga nagawin. Kaawaan ang Diyos. Ang Panginoon natin Jesus na sana magmaupusan sa pangalaman ng Florencio Perez at pamilya. Nagsimula ang misyon ni Jesus at pagtupad na sa banal na kalooban ng Ama noong siya ay dinala ni San Juan Bautista sa ilog ng Jordan. Ito ang pinaninilayan sa unang misteryo ng liwanag ng Santo Rosario. Nawa, tayo'y mapangal ang matupad ng kalooban ng Diyos. Kristo Kristo nag-aalis ng kasalanan sa hirap. Maawa ka sa amin. Ang pagtukso kay Jesus sinasiyento sa pangangalaga ng pamilya Flores Bernal Pamilya. Sa pagsisimula ng Puwesna, sa unang linggo ito, pagkaraan ng Miyerkules ng Abril, pinagmimilayan taon-taon ang pagtukso sa Panginoon sa Disyerto, kung saan 40 araw siyang nananalang at nag-aalala. Inuupan siya ng Diablo na gawing tinapay ang bato. Magpatulog siya at ibibigay niya ang lahat ng lawang ng lupain kung magpapapulata si Jesus at sasama sa kanya. Ngunit sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas." Ang pagsakripisyo ni Jesus at ang tagumpay niya sa kasamaan ang hiwagan natin sa pagbukaan ng Puwesna. Sa Kristong lakas namin, mga nagsisikat at magpapakabuti. Maawa ka sa amin. Ang unang himala ni Jesus, kasalan sa kanya, sa pangangalaga ng pamilya Morante Celis. Unang ipinahayag ni Kristo ang kanyang pagkadiyos sa kanila ilalas na himalang ginawa niya sa kasalan sa kanya, sa utlog ng mahal na ina nagsabi, "Gawin niyo ang iyong sasabihin niya sa inyo." Nawa ay lagi tayong mananagin sa mga pangyarihan sa pamamagitan ni Maria na kailanman ay hindi matatanggihan ng Panginoon kapag siya ang makiusap. Yesu Kristo ipinahayag ang kanyang kalwalhatian sa kanyang unang himala. Maawa ko po sa amin. Ang pagtuturo ni Jesus kay Nicodemo sa pangangalaga ni Ginoong Francisco Reyes at pamilya. Nakatulang ang sa uwang sa kanyang Evangelyo ng Nicodemo. Ipinagalang nakatapos ng versikulo ng Salmo ay nagsadya isang gabi kay Jesus. Ipinagalang sa kanya ng Panginoon ang kahulugan ng tunay na pagsunod sa Kanya. Isang muling na tagasunod ni Kristo sa Nicodemo na siya rin tumulong sa halipan kay Jesus.
Jesus sa babaeng Samaritan. Sa pangangalaga ni Ginoong Doreo Magalo at pamilya. Sa ikatlong linggo ng Kwaresma, natunghayan natin sa Ebanghelyo ng Linggo ang tatlong itong pag-uusap ni Jesus sa babaeng Samaria na kanyang hinatan na magbalilo at magbago na buhay. Nawal pagsisirin natin ang ating mga pagkakaroon at magluhan ng amoy ang tubig ng buhay na ipinibigay ng Jesus upang hindi na tayo maubuhay. Kasi Kristo, tubig ng buhay na malulungan kaya ang buhay. Ang pagsisisi ni Maria Magdalena sa pangangalaga ng pamilya Baldinaro Bernardino. Tinutukoy na isang makasalanan si Maria Magdalena na tinanggulan ng pitong ilusyong pinalayas ng Panginoon mula sa kanya. Siya ay nagsisi at naging isa sa mga kapanginagal ni Kristo. Panginoon ay magkalong at sa bagong buhay. Pinangalaman natin sa mga pangalaman sa pagtuloy niya sa Panginoon. Ang Jesus na nagpapatawag sa mga
sa mga bahay. Sa pangangalaga ni Gina Nora Salvadorina at pamilya. Tinawag ni Jesus ang dating lalaki at pinagdalo ito sa harap ng ginagawa. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, kung hindi kayo mag-aligaya ng mga bata, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang pinakadakilang tao sa kaharian ay dapat maging kabayan ng bata ito. Dahil ang maliit na bata ay hindi nag-iisip kung sila ay mas importante kaysa kanila. Ang pagbuhay ni Jesus kay Lazaro sa pangangalaga ng pamilya religyosa. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat pinilig mo ako at alam ko na iyo ko din. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong narito upang maliwanag sila na ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi ito ay sumigaw siya. Lazaro, lumabas ka. Lumabas na si Lazaro na nakabalot ng tenang pangiti ang mga kamay at paa. May nakabalot ng tena sa buwan nila. Inutos ni Jesus sa kanila, palagan mo siya at nang maanakad siya. Ang pagbubuhos ng pabango ni Santa Maria ng Betania kay Jesus sa pangangalaga ng pamilya ni Santa Antonio. 6 na araw bago ang pista ng Pasko, si Jesus ay ginagayahan sa isang pigi sa bahay ni Lazaro. At habang sila ay kumakain, pumasok sa sinigang isang babae na ang pangalan ni Maria. Siya ang kapatid ni Lazaro at Lazaro. Agad siyang nagbuhos ng mamahaling pabango sa pangalan ni Jesus at pinuyo niya ito ng pinagbuhos. Sinitan ito ni Judas Iscariote. Ngunit sinagsalihan siya ng ito. Ginagawa niya ito dahilan sa napipito kong pag-ibig. Sa Kristo, uwahan namin sa pag-ibig namin sa aming kapwa na ayaw sa kanila. ang pagpapis ni Jesus sa bayan ng Jerusalem. Sa pangangalaga ni Eusto Caldenaro at pamilya. Si Jesus ay tumangis para sa mga kababayan niyang Hudyo. Ito ay nagpapakita ng kanyang panlipukan na buhay ng katigasan ng puso at sa katulong kaisipan ng mga kababayan. Lahat ng maaaring gawin ng Diyos para sa kanila, para sila ay nakain sa katotohanan at kaligtasan, ay nagawa na niya. Ngunit sila ay patuloy pa ng tumatanggi at tumatanito sa kanilang pagmamahal at sa kahulugan ay ang pag-aalay ng buhay ni Jesus sa Diyos, ang nagpapatuloy ng ilang pag-ibig ng Diyos, hindi lamang sa mga taga-Jerusalem, kundi din sa buong Santa Cruz. Kasi Kristo tumatanggi sa bawang ating pagkakasya. Ang tatlong bahagi ay pagpapakasakit ng Panginoong Jesus. Tunghayan natin ngayon ang iba't-ibang imahe na nagpapakita ng pagpapakasakit ng Panginoon. Ang mga takbo na sumasailalim sa paghihirap ng pagtulog. Lahumento, ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem sa pangalaga ng Panginoon ng Panginoon. Ilang araw bago magpakasakit si Jesus, matagumpay siyang pumasok sa lungsod ng Jerusalem at ipinag
Samahan natin ang Panginoon, hindi lang sa mga lasyon sandali, kundi naman sa mga sandali ng pagkakasama. Sa Kristo, Hari ng Sanlibutan, kaawaan niyo. nag-uwinan ko ang bigay ako sa pangangalaga ng ilang ng testigo. Sa mga kapanan ang tinatawag ng banal na misa, kung saan ang banal na Panginoon ang pangyayarin sa aking lahat sa banal na testigo. Ipinapagmana ang kapanan ng kanyang mga kailangan. Nawa upang layang natin natin ang mga misa at pagkakasaliba ng Panginoon. Sa Kristo ang naglaan ng sariling awat-awat sa amin. Kaawaan niyo. Ang paghugas ni Jesus sa paa ng mga apostol. Sa kanila ay nagkakaroon ng dulo. Sa huling pagkakataon, kasama ang mga bago siya nakakalay na dahil sa krus ng kalikasan. Ibigay sa atin ng tawag ang makilang pagkusan na nagmahalan tayo tulad ng kami ng buwan. Pinahugasan niya ang nataan ng mga ang pinahagasan. Ang sa Kristo niya ang ito at ang sa amin. Kaawaan niyo. Ang pananalangin ni Jesus sa halaman ng Gethsemane. Sa pangangalaga ng Panginoon ito ng Diyos. Pagkatapos ng mga nagtungo si Jesus sa halaman ng Gethsemane at doon naman na si Joshua. Tapos niya pinagpunan ang sasabihin ng pagpapakasakit at pag-isan ng kanyang mga ang pagkasya ng dugo sa kanyang mga ang bago siya sa kanyang mga salita. Sa Kristo na nasa mga sa kanyang kanyang. Kaawaan niyo. Ang panlulubong ng sinusasahan sa pangangalaga ng pamilya Prinsipe sa langit. Sabi ni Jesus sa kanyang Ama, kung maaari ko ay ilayo mo sa akin ang kopang ito, ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinangkas ang kanyang loob. Dalangin ang naging ng Espiritu. Siya nanalangin ang lalong sa likod at tumatak sa lupa ang kanyang pawin na parang malaking anak ng Diyos. Ang pagkamula kay Jesus ni Judas Iscariote sa pangangalaga ni Ginoo Grande at Pilipinas at pamilya. Nagsasalita pa si Jesus ng dumating ang maraming tao pinahulugan ni Judas na kapilang sa 12. Nilapitan niya si Jesus upang kailangan. Subalit pinulong siya ng Jesus. Judas, ipagsama mo lumabang ang iyong tao sa pamagitan ng isang Tapos yan ako ng bukod, nilagyan ko ng ano, nilagyan ko ng ano kayo na alcohol yung soup, yung ano Ang pagkakas. gusto niya ang ating sa pagkakalo ng isang Ano? Senyor Jesus o Dapat dati ako ng ang pagkakas, pagkakit hindi ko mo sa Diba ito may alcohol? pangangalaga ni Ginoo ang sa Diyos sa Senado at sa Diyos. Noong gabi unang Luwebe Santo, hinakit si Jesus ang ayaw ng ano kasama ang sinabantay ng templo. Pinagkahulo siya ng lupa
Nagpagka ng kawasan sa San Pedro at napagkaw ang kainan ng lutusan ng tulong sa pagboto ng Kristiyo. Si Jesus ipanakat at maratang na pinagdarap ang kaloob ng Panginoon. Si Kristo itinapos at pinahin ang kainan. Ang pagharap ng Jesus ay kailan sa pagkalaga ng pagkain ng Pasensya na sinahadong ilan. Sa harapan ng kalupat, si Jesus ay nilulubisin at pinaratangan ng mga bagay na bawal kasunod. Sarado niya ang isip at kalooban ng mga sacerdote, mga Pariseo, mga eskrita para kay Jesus. Ang tao na kanila ang kanyang pinagkakaroon. At si Kristo ilalim para lahayo. Ang pagpapahulog ng Jesus sa pamamagitan ng pamilya sa Bethlehem. Ang Panginoon Jesus ay bumili ng mundo, pinagpa ng kanyang pinagsasampal at pinaghaluan at kanyang kalangkala kung sino ang sumupal sa kanya. Awi ako dati. Ang pagkakatuwa kay Jesus na si Pedro sa pamamagitan ng hinang murang masayo at tuloy. Si San Pedro, ang matapang na pinuno ng mga apostol, ay nanghina na ayon sa pinagpalingal ng Kristo sa mga buhay. Kahit pa si Jesus na pinagawa ni Pedro, kay nangyari ang mga mahina ang pagkilala ang Panginoon Jesus sa Jesus. Dahil pa ang patuloy ng Panginoon Jesus, ang pagkilala ng Panginoon Jesus.